takot na harapin pang muli ang buhay, takot na mag-move on, takot na muling maging masaya, takot na maranasan pa ang mga magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Mahirapan na ang demonyo na kunin ito sa iyo unless pahintulutan mo siyang kunin ito sa iyo. Hindi tayo ililid sa mga magandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukublis sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sino po dito ang malungkot? Sino dito ngayon ang tumatangis? Dahil sa problema, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan. While normal lang namang malungkot, normal lang namang tumangis, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Sapagkat sa palagay ko, yan ang isa sa mga mensahe na sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan. Sabi niya dito, kaunting panahon na lamang at hindi niyo na ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y makikita niyong uli. Ito'y patungkol sa nabipintong paglisan ng Panginoon at pag-akit sa kalangitan. Ito yung kaunting panahon, hindi siya makikita. Hindi siya makakasama bilang personal. Pero kaunting panahon lang din, siya'y makikita nilang uli. Siya'y mararanasan nilang uli. Kaya't yung kanilang mararanasang kapighatian, kalungkutan, sandali lang, kaunting panahon na lamang. At ito'y magiging kagalakan. At sasabihin dito, ang kagalakang hindi na makukuha sa kanila. Ito'y mananatili na, panghabang buhay na, pangmatagalan na. Bagay na hindi nakapagtataka, sapagkat kung titingnan po natin, ang kagalakan naman talaga ay galing sa Diyos. Sasabihin sa Galatians 5:22 na ang kagalakan or joy ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Wala kang makikitang bunga ng Espiritu Santo na pagtangis at kalungkutan. Sasabihin pa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, we were not given the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kahinaan ng loob o pagkatakot. Sinabi ko yung pagkatakot sapagkat ang lungkot ay pinsang buo ng takot. Kapag tayo sobrang nalulungkot, ito'y magre-resulta sa pagkatakot. Takot na harapin pang muli ang buhay. Takot na mag-move on. Takot na muling maging masaya. Takot na maranasan pa ang mga magandang plano ng Diyos para sa ating buhay talaga. At hindi kaloob ng Diyos yan. Ang kaloob ng Diyos ay ang kagalakan. And this makes joy, kagalakan, eternal, pangmatagalan. Na sa oras na maranasan mo, mahirapan na ang demonyo na kunin ito sa iyo unless pahintulutan mo siyang kunin ito sa iyo to steal your joy away from you. Kung makikinig ka sa mga banat niya, pinatatakot ka lang niya, pinahihina niya ang loob mo, pinalulungkot ka niya, na kung iisipin po natin ay gawa-gawa lamang niya. Yung kalungkutan, kaalinsabay ng ating ebanghelyo napakinggan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo, sa mundo, sa kasalanan. In the end, only three things will last: faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan.
Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. In as much as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot. Ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pagsasabi niya sa atin, huwag tayong matatakot, ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaliktad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa ating, huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng diablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magagandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukubli sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ibinapalandra ng demonyo sa atin. Sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because it will lead us to greater fear and sadness. We will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras na ang pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng nagsabi sa ating hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi panghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong pinitawan.